Mapagpalang araw, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Chairman Gemo Saldanya. Nandito tayo kayo sa tahanan niya upang dalhin sa kanya ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos ayon sa Poimen. Ang gagamitin natin Biblia ay Poimen. Ano po? Alam nyo, kailangan natin gumamit ng Biblia. Para saan? Ba't kailangan tayong gumamit? Para hindi po tayo mapagbintangan ng mga ibang tao na, ay, nagmamarunong lang kayo. Yun lang. Siya po ay stroke. Almost 1 year na siyang stroke. Ano po? Pero ang stroke niya po, may hinang klase. Yung tinatawag nilang mild. Nakakalakad siya, kanya lang may hina nga lang. Nakaka-exercise siya, nakakapagsalita siya. Kumbaga yung dating mabilis niyang galaw, nabawasan. Ano po, ganun lang ang kanyang stroke. Biyaya ng Diyos sa kanya yan. At the same time, parehas po kami. Ako, meron din po ako, pero ang tawag doon sa akin is stroke loss, pero wala siyang kategory. Wala namang sa katawan. Oh. Kaya biyaya ng Diyos, pareho po kami na biniyayahan ng Diyos. Amen. Okay. Tayo po ay mag-aaral, ano? Kaya po ako pumunta rito upang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Salamat, Panginoong Diyos. Samahan mo kami ng aming pag-aaral ni Brother Chairman Gemo Saldanya sa pag-aaral, pagbubulay ng iyong ebanghelyo, sapagkat ang iyong ebanghelyo ay pagkain ng aming kaluluwa. Yan po ang sabi ni Jesus, 1:63. Ang aking salita ay espiritu at ito nagbibigay buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Bakit kailangan natin gamitin ang Biblia? Hindi ba pwedeng magkwentuhan lang tayo? Pwede po kayong magkwentuhan, pero pag ang pinag-uusapan niyo po ay patungkol sa reliyon, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa salita ng Diyos, patungkol kay Jesus, kailangan po Biblia ang binabasa. Hindi po pwede yung magkwentuhan lang tayo para tayo nagbobulaan. Siyempre, pagka nagkakabulahan kayo, walang katapusan yung bola-bola na yon. Pero yung Biblia, may katapusan po. Oh. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia. Bakit kailangan gumamit tayo ng Biblia? Alam niyo po kung gaano ka-importante ang Biblia? Kung para sa inyo, hindi importante, para sa amin, importante ito. Eh bakit? Eh dito po mababasa ang patungkol sa buhay mo. Ikaw ay masama, ikaw ay hindi naging masama, etc. etc. Ikaw ay papuntang impyerno, papuntang purgatorio, kung ano na. Papuntang langit. Nandito na po lahat yan. Kaya tayo gumagamit. O, tingnan nyo ha, sabi ni Pablo. Unang Timoteo 4:6. Kung ituturo mo, O ikaw! sa mga kapatid ang mga bagay nito, yung pagtuturo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Oh. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Kapag itinuturo mo ang mabuting balita o ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa tao, ang sabi niya, ikaw ay ano? Magiging mabuting lingkod ni Kristo. Oh. Ang mga tao may kanya-kanyang kategory. Halimbawa, masipag ka sa trabaho, pararangalan ka, ay mabuting empleyado yan. Walang reklamo yan, basta gawa lang ng gawa. Hanggang itataas ka ng posisyon, tataas pa rin yung sweldo mo. Di po ba ganun pag nag-i-employ kayo? Oh. Pero iba po yung evangelism. Anong sabi ni Pablo? Nagiging mabuti kang lingkod. Sino pinaglilingkuran mo? Natural ang Panginoon. Pero pag empleyado ka, ang pinaglilingkuran mo, yung amo mo. Oh.
Alin kaya mas maganda? Yung paglilingkod sa Diyos. Okay? Tuloy natin ang basa natin. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Anong benepisyo? Yan, ito tungkol po sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, spiritual food. Halimbawa, ako, siya, pareho lang kami nakikinig. Bagamat ako yung bumabasa, pareho kaming kumakain ngayon. Pero hindi kami kumakain ng literal na pagkain. Dahil wala naman kayo nakikita ang harap namin na tasa, plato, kutsara. Wala, di ba? Salita ng Diyos. Ngayon, kung nanonood kang video ito, sigurado isa ka rin sa mga nakikinabang. Anong pakinabang mo? Spiritual food. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi po ako may sabi niya. Binabasa lang natin. Anong sabi niya? At abang itinuturo mo ito, may nagtuturo, may tinuturuan. Kagaya namin, ako nagtuturo, siyang tinuturuan. Dinudulutan mo rin ang iyong sarili. Ako. Anong nakalagay dito? Ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Di natural pati yung nakikinig. Pareho kami nakikinabang. Ibig ba sabihin ako lang nakikinabang? Ay hindi po. Parehas kami nakikinabang. Ano ba? Ng spiritual food. Habang siya nakikinig, ako naman yung nagbabasa, pero pareho kami nakikinig kasi pareho kami may tinga. Okay. Ito pa. Ito, merong nakalagay pa rito eh. Ayun, 11. Hindi po, dito natin tignan. Tignan natin yung isa rito. Ano? Anong nakalagay? Ito. Sa 13 muna. 13. Abang wala pa ako riyan, sabi ni Pablo kay Timoteo, ihukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa. Nagbabasa po ako ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Sa harap ng tao. Di po ba tao kami pareho? Sa harap niya. Nakikita nyo kami sa video. Kaya pareho kami nakikinabang. Amen. Pag ikaw ay nanonood ng video, makikinabang ka rin. Amen. Okay. Sa 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga ito, ang alin, pangangaral. Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang nakikinig sa iyo. Hindi lang po pala pagkain espiritual ang dulot ng pangangaral sa harap ng tao. Dito walang sinasabi, nasa bahay, nasa labas ng bahay, basta may tao. Basta may tao na andang makinig. Gagaya niya, andang makinig. Pero may mga tao walang panahon sa pakikinig. Kahit kayahin mo sila, hindi sila pumapayag. Pero salamat sa Diyos, si Chairman, okay siya pagdating sa salita ng Diyos. Sasabi pa nga niya pagpasok kanina akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Kita niyo po, parang meron pa akong atraso ngayon. Kaya tuloy pa, ako na ngayon na may atraso, baliktad ng labanan. Ako pa yun nasisisi. Ganon po talaga ang nagmi-mission. Siyempre, hindi lang naman siya. Siyempre, nag-aalala ko, ilang araw ka hindi papakita. O yun po, nag-aalala daw. Kita niyo po, pero sa loob ng isang linggo, talagang dumadalaw po ako sa kanya. Ano po? Okay, tuloy tayo. Anong sabi?
Kailangan binabasa mo ang Biblia sa harap ng tao sa pagtuturo. Evangelism, evangelista ng mabuting balita. Bakit po? Alam nyo, ang tao may wakas. Ang tao mamamatay. Ako, diretsahan po ako pagdating sa kamatayan. Hindi ko na pinagtutumpik-tumpik pa yan. Sabi ko, lahat naman tayo mamamatay eh. Kanya lang, hindi lang natin alam kung kailan tayo aalis sa katawan natin ito. Kung kailan po igagawad ng Diyos yung kamatayan natin. Ang Diyos lang nagpasya niyan eh. Walang pwedeng magpasya niyan. Kung magpasya ka, magpakamatay, ay, kasalanan. Alam niyo po ba yung utos? Huwag kang papatay. Patay mo yung sarili mo. Di kasalanan. Bakit mo papatayin ang sarili mo? Yung iba dahil sa problema. Nang hindi na makayanan ng problema, anong ginawa? Nagpakamatay. Kasalanan po yun. Yung kamatayan, hindi po kayo may otoridad dyan. Ang may otoridad dyan ng Panginoon Diyos. Siyang may-ari ng buhay natin, siyang may-ari ng katawan natin. Ngayon, nasa Diyos yan kung kailan niya tayo kukunin. Pero, ang maganda, bago tayo kukunin ng Panginoon, tanda nyo, isuko nyo ng buhay nyo kay Jesus. Iba po yung meron kayong kasiguraduhan. Alam nyo po ba yung salitang insurance? Insured. Sigurado. Di po ba? Magbabayad ka. Halimbawa, yung meron isang kumpanya, hindi ko nababanggitin ha, nagbabayad ka ng burial mo. Inuulugan mo yun. Pag namatay ka, yung pamilya mo, hindi naman mo problema. Bakit? Meron serbisyong ihatid sa'yo. Depende doon sa binayaran mo. Nabayaran mo, hindi mo nabayaran yon. Entitled ka sa serbisyo nila. Oh. Kaya yung kumpanyang yun, hindi ba sa mababangkrap? Bakit? Ang hanap buhay niya patay eh. Walang bankrupt yon. Walang ginawa yun, kundi magdasal na may mamatay. Yan. Ngayon, mas maganda bago kumatok yung kamatayan sa buhay mo, na isuko mo na ang buhay mo kay Jesus, kaibigan. Bakit ko sinabing isuko mo ang buhay mo kay Jesus? Oh, Chairman, itatanong ako tatanong ko ito lang. Tinatanggap mo ba Panginoong Yesus sa buhay mo? Siyempre. Amen. Yun. Ibig sabihin, tinatanggap niya kasi naniniwala siya kay Jesus. Kasi hindi mo naman tatanggapin kung di ka naniniwala Tingnan nyo sabi ni Jesus. Nang nagkausap silang dalawa ni Tomas, itong apostol na si Tomas, na kung tawagin dito apostol na maduda. The doubter Thomas. Nagkaroon sila ng diskusyon ng ating Panginoong Yesus kasi dumating si Jesus nang mabuhay siyang maguli sa kanyang pagkamatay. Nagkataon wala siya. Wala siya. Ngayon, ang ginawa ng mga apostol, sinabi nila kay Tomas na dumating si Tomas. Tomas, after 1 week, dumating si Tomas. Dumating si Jesus, yung Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Gusto ko muna makita yung ebidensya. Anong inaanap ni Tomas? Yung butas ng pako sa palad ni Jesus, tsaka yung tagiliran. Yung sinibat na gano'n yung gwardya. Sinibat sa ibabaw ng cross. Na nang ipinako si Jesus sa cross. Di gano'n ang sabi ni Tomas. Pagkatapos maya-maya, dumating si Jesus after 1 week. At hinarap na niya si Tomas. Pero bago niya hinarap si Tomas, sasabi niya, peace be with you. Kapayapaan ay sumasa inyo. Nasa gitna nila, sarado ang pintuan, sarado ang bintana, pumasok si Jesus. Kasi nga po, nabuhay na siyang maguli mula sa mga patay. Kaya ang taglay niyang katawan ay glorified body o katawang panglangit na ang kanyang ginagamit. Kahit na nakasarado lahat, pag gusto niya pumasok, pumapasok siya. Hindi na po siya naharangan ng mga bagay dito sa mundo. Kasi panlangit na po ang taglay niyang.
kapangyarihan. Ano? Ngayon, sabi niya, peace be with you. Eh, ninanap niya si Tomas. O, Tomas, halika. Tignan mo yung butas ng aking daliri. Tignan mo yung tagiliran ko. Sige, lagay mo yung kamay mo dyan. Sabi niya kay Tomas. Kasi gusto ni Tomas, ebidensya eh. So, sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Ito sabi ni Jesus. 1:20-28, 29. Yung 28, yung ang sagot ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Pupunta tayo sa 29. Kaya kanina, tinanong ko si Chairman kung tinatanggap niya si Jesus. Eh, tinatanggap naman niya. Ito. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Yan. Yan po ang pagtatanong ni Jesus kay Tomas. O, naniniwala ka na? Nakita mo yung butas, nakita mo yung sa tagiliran ko. Yan. Tuloy. Ang sabi ni Jesus, pinagpala silang hindi nakakita, ganun may naniniwala. Yang mga tao palang hindi nakakita kay Jesus, pero naniniwala sa Kanya. Ano sabi niya? Pinagpala kayo. Ano bang ibig sabihin ng pinagpala? Blessed! O ano pa? Santo! Yan po yung mga terminong magkakasundo. Maliwanag. Yung hindi nakakita sa akin, sabi ni Jesus, mapalad sila. Eh bakit? Hindi nila ako nakita pero naniniwala sila. O ako, siya. Nasa langit na po si Jesus. Eh, hindi na po namin sinabutan na nangangaral. O. Napako siya, ay nangaral siya ng 3 taon. Kaya nung 33 years old po siya, doon siya inatulan ng kamatayan. O. Hindi na namin sinabutan ng nangangaral. Pero yung salita niya, inabutan namin. Eh, siya nga namin pinapaksa. Kaya mapalad kami. Eh bakit? Yung nasabi ng Panginoong Yesus eh. Yung hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Sila ay pinagpala. Blessed. Saint. Ganun po yun. Ngayon, napakaganda po ang plano ng Diyos na sinira ni Satanas sa tao. Pero salamat, mahal po tayo ng Diyos. Eh bakit? Isipin niyo po, isa kang taong makasalanan, minahal ka ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, mga walang niya tayo. Pero mahal tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos yan, mahal kita. Kahit walang niya tayo. Si Pablo nga, pumapatay pa ng tao nung panahon niya. Pero, minahal siya ng Diyos. Sa kabila ng criminal siya, pumapatay talaga. At hindi basa-basa pinapatay ni Pablo. Mga tagasunod mismo ni Jesus sa kanyang panahon. Oh. Pero anong sabi ni Pablo? Salamat sa Diyos. Ito. Napasalamatan niya pa ang Diyos. Bakit? Pinatawad siya po ng kasalanan. Tayo pa kaya, hindi naman tayo pumapatay ng tao. Maaaring masabi natin, nanlalahit tayo, nagmumura tayo, kung ano na. Si Pablo, hindi lang ganun. Pumapatay. Ayon sa kasaysayan ng Biblia. Si Esteban, yan ang una niyang biktima. Chapter 7, nakasulat yan. Si San Esteban, kung tawagin, first martyr. Pero napatawad siya. Tayo pa kaya ang hindi patatawanan? Lalo na kung naniniwala tayo sa Kanya. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. At walang dahilan para hindi natin isukong buhay natin, kaibigan.
panahon na po ng pagsuko. Bakit ko sinabing panahon ng pagsuko? Malapit na siyang dumating eh. Pag dumating siya, paano ka? O tingnan nyo babasahin ko kung ano nga hanapin niya sa'yo. Hanapin sa akin, ano nga hanapin kay chairman. Tingnan natin. Mismo, ang Panginoong Yesus mismo may sabi. Dito po sa San Lucas 18:8. Anong sabi ni San Lucas? Ni Jesus. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Pag dumating ang Panginoon, may dadatnan ba siya? Ikaw, kaibigan, nanonood ng video, may pananampalataya ka ba? Si chairman, tinanong ko, ano sagot niya? Tanongin ko niya, o chairman, nananampalataya ka ba sa Panginoong Yesus? Dahil yan ang tagapagligtas natin. O kita nyo? Tagapagligtas niya. Ibig sabihin, naniniwala siya. Kaya mapalad siya. Bakit? Hindi man niya nahabutan si Jesus na nangangaral sa mundo. Pero naniniwala siya. Kaya yan din ang sabi ng San Lucas. Na pagbabalik ni Jesus, anong sabi niya? Aanapin niya sa iyo yung pananampalataya mo. Kaibigan, yung pananampalataya niya, hindi natin nabibili yan. Hindi kayang bilhin ng pera yan kahit ikaw yung pinakamayaman na tao. Ikaw si Bill Gates. Pinakamayaman si Bill Gates. Kasi yung software, siya nakadali. Lahat ng tao gumagamit ng internet. Kung gaano karami ang tao na gumagamit, ganun karami ang pera pumapasok sa kanya araw-araw. Sipin niyo po yan. Kaya ba bilhin yung pananampalataya? Hindi. Kaya bilhin yung kaligtasan? Hindi. Ano lang ang dapat gawin? Isuko ang buhay natin sa Panginoong Yesukristo. Amen. Yan lang po ang parahan. Kaya pinadala si Jesus dito upang iligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Mahal tayo ng Diyos, kaya kahit anong sama natin, mahal pa rin tayo. Gaya ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, salamat sa Diyos. O basahin ko po, Panguli Sa kabila ng napakasamang tao ni Pablo, anong sabi ni Pablo? Ito po Sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesukristo na nagbigay sa akin ng lakas. Itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13, kahit anong ngunay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Ganon siya kalupit sa Kanya reliyon. Pati si Jesus, kinakalaban niya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ang Diyos. Kung tutusin, nasabi ng iba kaya niya parusahan si Pablo nung ginawa niya yan Pero hindi niya nga ginawa Nahabag pa ang Diyos. Nahabag pa. Sa Kanya. Kita niyo po? Kaya lahat po tayo kinakahabagan ng Diyos. Kaya anong pang kinakailangan, kaibigan, ano pang hinihintay mo? Accept Jesus. Gaya nang narinig niyo po kay Brother Chairman Gemo. Nananampalataya siya sa Panginoong Yesus. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagtuturo mo sa amin. Dalawa, na liwanagan kami sa iyong turo at aral na ang aming pananampalataya na nakabase sa kasulatan. Kaya sabi ni Pablo, magbasa ka ng Biblia habang naghahantay ka, sabi niya kay Timoteo. Salamat po, Panginoon. Narinig niyo po si Chairman ang kanyang pagtanggap sa iyong anak na si Jesus. Lord Jesus, mahabag ka po sa Kanya.
ano po ang kanyang sitwasyon ngayon sa buhay. Ikaw lang po nakakahalam ng higit sa lahat. Ito po siyang kahabagan at ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo ay ipagkaloob mo po sa Kanya. Kagaya ng sabi mo, Panginoong Yesus, come to me, all of you. Kayong mga may problema, lumapit kayo sa akin. Walang tao pong walang problema. Kaya kami po'y lumalapit upang ipamagitan si Chairman Gemo sa kanyang kalagayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Dito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Chairman Guillermo Saldana. Nandito po kami sa tahanan niya sa Barangay 97, Sunit District 1, Tondo, Manila. Sabi nga nila, Tondo Manay, may langit din. God bless us all po. Like. Share na share. Kayo mga nasharean, mag-share din po kayo. Alam nyo, napakaganda po. Bakit maganda sinabi ko? Mensahe! Hindi ko mensahe yun. Binasa ko lang. Mensahe ng Diyos sa atin yan. Salamat, may Biblia. Paano Hindi nga, ko? may isang katulad mo na nagpaparamdam na papaalala ang Panginoon ay laging nasa buhay ng tao. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. God bless us all po. Bye-bye! Chairman, kaway-kaway. Pero mo, oras,